الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يديه الساعة. اللهم إننا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء أخوي ولقاء العلم الذي ينتفع أو نستفيد كل واحد منا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا العلم وبنتيجة أن يجعلنا من هؤلاء الصادقين المخلصين المتقين في دينه إنه هو السميع الدعاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naisip namin mga kapatid noong last week lang na siguro humigit kumulang na rin 3 o 2 taon na ako dito sa inyo na nagbibigay ng ganitong mga pagpupulong, dagdag kaalaman at para sa ating sarili at sa ating buhay. Pero noong isinuggest ng isa ng ating brother na bakit hindi ustad ikwento mo ang tungkol sa mga kwento ng mga propeta. Since ako ay nagsimula ng pagla-live sa ating page, pinaplano ko na yun. Matagal na. Pero ito siguro yung tamang pagkakataon at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na maganap ang tungkol sa mga paksang ito. Alhamdulillah ala kulli hal. Ang lahat ng bagay mga kapatid may dahilan. Ang lahat ng mga pangyayari na marahil minsan hindi natin alam kung bakit ganun nagaganap. Pero sa bandang huli ay nadarama natin na ito pala ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Sana ako at kayo at lahat ng mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag at kapatawaran at ibilang tayo sa mga taong kanyang tatanggapin sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Dagdagan ang ating kaalaman at maging tunay na tayo ay maging matakutin sa kanya. Allahumma amin. Kaya ang ginawa ko, kapatid, ay bumili ako ng kitab. Meron akong kitab na mga about Qisasul Anbiya. Pero yung ibang kitab ko, yung alam nyo yun, yung may mga haddathana Ahmad wa Ahmad haddathahu Sufyan wa Sufyan haddathahu kada. Ang daming mga pangalan. Pero kung yun ang kukunin natin, maaari ay abutin tayo ng siyam-siyam dito. At hindi siguro nababagay sa ngayon kasi yun kinukuha yun dun sa mga talagang tunay na pag-aaral sa mga universidad o di kaya sa isang masjid ng isang sheikh para malaman natin yung tunay na pagka-authentic ng hadith. Ngayon, ang naisip ko, kinuha ko at binili ko itong kitab na ito na napakaganda. Tungkol din ito sa Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya na isinulat ni Sheikh Fadilatul Sheikh Mahmud Al-Misri, Abu Ammar, na kung saan nainganyo ako dahil napakasimple ang mga Arabic na ginamit niya. Pwede sa mga bata at sa mga tigulang.
Hindi naman Arabic bata ito, kapatid na Ukmer. Kasi Arabic talaga na fusha ang ating gagamitin. Kaya sa ating mga taga-panood at sumusubaybay, at kung sino ang pwedeng mag-record sa ating mga video, inshallah gagantimpalahan kayo ng Allah. Dahil walang mabuting gawain na ating ginawa dito sa mundo, maliban sa ito ay may kapalit na gantimpala sa ating tagapaglikha. Alam natin yan, pinapakinabangan ng kahit sino man sa atin ang mag-share, mag-save ng mga aralin sa video sa Islam. Ngayon, simulan natin ano ang dahilan at kung bakit ba natin dapat pag-aralan ang mga kwento ng mga propeta. Di ba? Importante yun. Dahil dito natin na pagtatanto ang mga tunay na kaganapan at pangyayari sa mga sinauna. Alam natin kasi ang Quran, na ang Quran ay binubuo ito ng 3. May ibang nagsabi na mga pantas 4. Binubuo ng una, mga kwento patungkol sa mga nauna, kaganapan ngayon, at yung hindi pa mangyayari sa mga huling panahon, at lalo na yung mangyayari sa kabilang buhay, sa impyerno o sa paraiso. Ganon din ang hukom, ang syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga pag-uutos at yung mga ipinagbabawal. At ganon din ang sinasabing akida. Ang akida, paninindigan o paniniwala ng bawat isa sa atin. Ngayon, kung bakit mahalaga mga kapatid ang pag-aaral sa dirasatu hayatul anbiya, ay dahil dito tayo inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sundin sila ang kanilang mga turo at ang kanilang mga yapak. Ganun lang yun. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala amarana an naqtadiya bihim bihadihim. Kung paano sila ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, susundan natin kung paano nila isinabuhay, isinakilos ang pagsamba sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am, ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum iqtadi. Sila yaong mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, and this referring to the anbiya, al-mursalun, ang mga propeta. At sila ay panghawakan ninyo ang kanilang turo at ang kanilang anumang pinag-iwanan sa inyo. Pangalawa mga kapatid, dahil din lianna dirasatu hayatul anbiya akbarul ibar, azimul ibar, kapupulutan ng mga aral ang bawat kaganapan na nangyari sa kanilang mga buhay. Magbibigay ito ng aral sa mga pamanahon na kanilang tinuruan. At ganun din si Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang panghuli sa lahat ng mga propeta, ay kung ano ang kanyang mga aral, ano ang mga naganap sa kanyang buhay, ay yun din ang siyang patuloy na dapat natin isabuhay, isakilos, dahil dito nakasalalay kung tatanggapin nga ba ang ating mga gawain. Napakahalaga, napaka-importante. Dito rin kasi ang mga pag-aaral sa dirasatul qisasul anbiya, ma'rifati bi akhbarihim wa naj'ala anfusana nazdadu hubban lahum wa ragbatan fi an nakuna suhbatihim bi itba'i ma amarahu Allah fi da'watihim. Dahil sila, natutuklasan natin ang mga kwento patungkol sa kanila, at dito tayo nagkakaroon ng pagmamahal sa kanila, na gusto natin maipabilang sa kanila o makasama sila. Hindi maipabilang dahil siyempre hindi tayo mga propeta at sila ay mga propeta, pero matutunghayan natin sa hadith ni Anas
na minsan dumating ang isang lalaki kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "Ya Rasulullah, matatis sa'a." Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma ista'dadta fiha?" Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ano ang iyong preparasyon? Bakit mo tinatanong kung kailan magaganap ang araw ng paghukom?" Sabi niya, "La, ma'adadtuha, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Sabi niya, wala man akong tunay na kung anong paghahanda doon, pero nananabik ako na makasama, makapiling ang mga propeta, o di kaya kung sino yung mga minamahal ko. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa man ahbabt." Ikaw ay mapapabilang kung sino yung mga mahal mo. So sa araw ng paghukom, mga kapatid, kung sino yung mga tao na tunay na nagmamahal sa mga propeta, nagmamahal sa mga sahaba, nagmamahal sa mga ulama, mga sheikh, nagmamahal kung sinong minamahal mo, insyaallah, yaj'aluka rabbaka lihaulai asan limadha liannaka tuhibbuhum. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min haulai alladhina yuhibbuna ba'duhum li ba'd limardatillahi azza wa jal. Allahumma amin. So maraming mga dahilan, mga kapatid, pero dahil sa kakulangan ng oras natin, sana makaya na natin. Insyaallah, sana maging bigyan pa tayo ng Allah ng oras, lakas at mahaba pang buhay na matapos natin ang patungkol sa lahat ng mga kwento ng mga propeta, dahil napakaraming aral na ating mapupulot sa bawat kaganapan sa henerasyon na nangyari sa kanilang buhay. Qissatu Adam alayhi salatu wassalam. Kwento patungkol kay Adam alayhi afdalu salatu wassalam. Fi bidaya hadha al-kawn kana Allah wahdahu wala shay, fahuwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay. Sa una, nandyan na ang Allah. Siya lang mag-isa na walang kasama, na hindi pa nalikha ang lahat. Ang lahat na anumang nilikha niya ay wala pa yun. Walakin Allah huwa mawjud. Nandoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, tagapaglikha, makapangyarihan, maalam at walang katulad sa lahat ng anumang sa kanyang mga nilikha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'in ghayruhu. Rawahu al-Bukhari. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandyan na siya at walang anumang mga bagay na nalikha, dahil siya ang una at siya ang naglikha ng lahat. Thumma arada Allahu azza wa jal bihikmatihi wa fadlihi wa rahmatihi an yakhluqa hadha al-kawn. Ang ating tagapaglikha, anumang ang nanaisin niya mangyayari, at ginusto niya na lumikha ng santinakpan na ating nakikita at hindi nakikita. Nandoon ang mga anghel, o nandoon ang mga tao, o nandoon ang mga engkanto, mga hayop, mga bagay, lahat na yan. فَخَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَيْنِ جعل فيها الجبال رواشيا ومن فوقها وبارك فيها قدرها فيها أقوتها ب4 أيام سواء للسائلين. Allahu Akbar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang kalupaan kasama ang mga bundok at lahat ng napapaloob dito. Fabarakallahu fiha, at binigyan niya ito ng baraka, buhay, na magbibigay buhay sa mga
kanyang lilikhain. Faqaddaraha fiha thumma istawa ila as-sama' sab'a samawatin fi yawmain. Nung nalikha niya ang mga ito at siya ay nagmaitaas sa kanyang trono, sa kanyang nilikha. Wa auha fi kulli sama'i amraha, at itinalagan niya at ginawa niya ang lahat ng anumang gusto niya na mangyari sa bawat kalangitan. Wa zayyana as-samaa'a bin-nujum, at nilagyan niya, itinalagan niya sa mga kalangitan ang mga bituin. Wa tazwinuha, para ito ay palamuti sa kanyang pagkalikha. Sa ito'y nagbibigay ng ningning at liwanag sa gabi. Ganon din ang wasakhara syamsa wal qamar kullu shay'in li ajalin musamma yajri bi ajalin musamma. Nilikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan, kalupaan, mga bituin, ang araw at ang buwan, at lahat ito ay binigyan niya ng mga sariling pag-ikot ng bawat isa, at hindi pwede lumagpas ang isang bituin sa isang bituin. Dahil lahat ito ay according to the proportionate creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and they follow the commandments and measurement of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah knows best. Mga Muslim ang mga yan. Dahil nilikha niya ang mga yan na sumunod sila sa kung ano ang natural na fitra na pagkalika ng Allah sa kanila na sumunod. May isang aya sa Quran na kumbaga ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasabi na sumasamba kayo sa ibang mga Diyos-Diyosan, na samantalang siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang tagapaglikha at nilikha ang lahat. Khalaqa kulla shay'in, at lahat ng ito ay nagsusumamo, sumusunod, tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging ayaw nila o gustuhin nila. Datapwat sila lahat ay nanunumbalik, sumusuko at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kanyang pagkalika. Thumma khalaqal malaikata minan nur, at nilikha niya ang mga anghel na mula sa liwanag. Fi ibadati, para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At silang lahat, ang mga anghel na ito, ay hindi sila nagiging suwail at hindi sila kailanman ay tumalikod sa anong pag-uutos ng Allah. Datapwat lahat sila ay sumunod, pumupuri, lumuluwalhati, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ano ang pinag-utos sa kanila ay palagian ginagawa hanggang magunaw ang mundo. Wa khalaqal jinna minan nar, at nilikha ng Allah ang mga jin. Ang jin na mga engkanto na hindi nakikita, minsan nakikita, minsan sumasanib sa mga tao, nalikha sila. At ito ang pagkasunod-sunod, mga kapatid. At kung tutunghayan natin, kapatid na Abdullah, mas nauna ang mga engkanto kaysa tao. Dahil ito ang dalil. Wa dalilu aydan fil Quran al-azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba sa surah Adh-Dhariyat? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, nauna ang jin, وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinn and man except to worship me. Qaddama al-jin, nauna ang mga engkanto. Ngayon mga kapatid, sumunod ay nilikha niya si Adam. Khalaqa Adam alayhi salatu wasalam. ثم شاء عز وجل أن يخلق آدم وذريته ليسكنوا الأرض ويؤمر فيها، وأنبت الملائكة أنه سينشئ خلقا آخر.
Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salatu wasalam para manirahan. Alam yun ng Allah na una nalikha siya doon sa paraiso at kinuha ang kanyang katawan dito sa kalupaan. Ito, nandito ito, kukunin natin. At para sila ay maging mamuno, manirahan, gumawa ng kabutihan, sumunod sa mga pag-uutos ng Allah dito sa kalupaan. At sinabihan ng Allah, wa anba'al malaika, at sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel na lilikha siya ng isang tao na mamumuno dito sa kalupaan. Falamma akhbarahum Allah azza wa jal annahu sayakhluq khalqan ghayrihim khafu an yakuna dhalika litaksiri waq'i minhum. Nung nalaman ng mga anghel na lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na bukod sa kanila, ang mga ito ay nangamba, natakot. Dahil napag-alaman kasi nila na kung sila ay maninirahan dito sa kalupaan, may nauna ng mga nilikha dito sa kalupaan na sila ay napabilang sa mga tumalikod, nagtaksil, naging mapanghimagsik sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinarusahan sila. At ganun din naman, kung lilikha siya ng katulad o hindi niya katulad, maaari na mangyari ang katulad ng nangyari sa mga nauna. Pero ang lahat, mga kapatid, na nangyayari ay may hikmah. There is a wisdom behind why these things happened. And eventually we realize then that it is because of the hikmah in the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Nung ito ay nalikha na, mga kapatid, dito natin malalaman sa hadith na kung saan sinabi ni Abdullah ibn Umar, kanatil jin qabla Adam bi'alfi am. Nauna daw ang mga engkanto, ang mga jin na nalikha, libong-libong taon pa. Pagkaraan noon ay nalikha si Adan alayhi salatu wasalam. At ito nga, mga kapatid, sinabi ng mga malaika, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. O ya Allah, maglilikha kayo na kung saan siya ay dadanak ng dugo at dugo dito sa kalupaan at hindi susunod sa inyo. At sabi ng Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Limitado lang ang alam ninyo. Nilikha ko kayo. Alam ko ang hindi nyo alam. Mga kapatid, tunghayan sa nakakamanghang kaganapan na nangyari noong utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anghel na si Jibril na bumaba sa kalupaan dahil nalikhan ang mundo. Nalikhan ang lahat, yung mga nabanggit natin. At sinabi niya na pumunta ka sa mundo, sa lupa, at kumuha ka ng lupa dahil meron akong lilikhain. Subhanallah, tignan niyo ang kwento. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, matutunghayan natin ito, Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Katotohanan, ang katulad ng pagkalikha namin kay Isa na bilang alipin, sugo ng Allah, na siya ay anak ni Maria, ay katulad ng pagkalikha namin kay Adan, na si Adam ay mula sa lupa. Khalaqahu min turab, galing sa lupa. Thumma, madha qala Allah, kun fayakun. Mangyari at mangyari. Subhanallah, inna Allah khalaqa Adam qabdatan min qabdiha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadri al-ard, faja'a minhumul abyad wal ahmar
jib wal aswad wa bayna dhalika al khabith wat tayyib was sahl wal huzn wa bayna dhalika. Hada hadithun ayyuhal ahibbatu fillah mawjud fi sahih Tirmidhi wa Abu Dawud wa sahahu Syekh Albani Allahu yarhamu. Very authentic hadith. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nung utusan niya si Adan alayhi salatu wasalam na pumunta sa kalupaan na ito, tignan niyo ang nangyari. Amma bitafasil kung paano ito nangyari at nagganap. Minat turab falakad amara Allahu Jibril an yanzila ila al-ard liya'tihi min turabiha, falamma nazala qalat al-ardu lahu li Jibril a'udhu billahi an ta'khudha minni fa'azadtuha. Ya Rab, tignan niyo mga kapatid, nung utusan ni Allah si Jibril, Anghel Jibril, na pumunta sa lupa at kumuha ng lupa dahil doon nga lilikain si Adan, tayo ito, kinukwento natin sarili natin kung saan tayo nanggaling. At doon sa nabanggit natin na si Adan alayhi salatu wasalam ay mula sa kalupaan at hindi kumuha ang anghel sa kalupaan sa isang lupa lang. Iba't ibang lugar ng kalupaan, buong kalupaan sa mundo, may lupa na maitim, maputi, kulay pula, puti, dilaw, anumang kulay ng mga nakikita at hindi pa nakita, pinaghalo. At ganun din ang naging resulta kung bakit ikaw, ako, tayong lahat na nandirito, may maitim, may mapula, may kayumanggi, may parang namumutla, at ganun din sa mga tao na may matigas, may malambot, may marupok, may mahina, may mabuti, ay may masama. La hawla wala quwwata illa billah. Huwag kang mag-aalala, kapatid Abdul Rauf. Parehas tayo dyan. Pango, buti ka pa matangkad ng ilong mo. Di ba? Alhamdulillah. Ngayon mga kapatid, tugayan nyo ha. Wallahi, tungayan nyo itong nangyari. Yung binasa natin kanina, noong bumaba si Jibril at kukuha ng lupa, sabi ng lupa, kukuha ka sa akin? A'udhu billahi minka. Nagsusumamo ako sa Allah mula sa iyo. Bakit mo kukuha? Bakit ka kukuha sa akin? Fa'adadtuha, sabi ni Jibril, at napabayaan ko siya, ya Allah, dahil siya ay nagsumamo sa iyo at humiling sa iyo na parang ayaw niya. At sinabi dito ni Jibril sa Allah. Thumma madha qala Allah azza wa jal, sabi ng Allah, inutusan si Mikael. Jibril, yun pala ang ginawa ng lupa, utusan ko si Mikael. Fanazala Mikael ila al-ard fa ja'ala mithlu ma hasal. Nangyari ang katulad na nangyari kay Jibril, na sinabi ng lupa, kukuha ka sa akin, a'udhu billahi minka, fa'adadtuha, at ito rin ay, ya Allah, ikaw ang aming Diyos, sumunod kami sa iyo. Pero dahil sa lupang ito, parang, parang he is reluctant, na ayaw niya pumayag. Nagsusumamo ako sa Allah, humingi ako ng protection sa Allah, bakit ikaw kukuha ka sa akin? At pumunta na naman si Mikael sa kalangitan at sinabi niya sa Allah, ya Allah, ganun din, hindi pumayag. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, qala lahu li malakil maut, inutusan niya ang anghel ng kamatayan, ya malakal maut, idhab ila al-ard fakhud minha, bumaba ka sa kalupaan at gawin mo ang katulad na pinag-utos ko kay Jibril at kay Mikael. At noong bumaba ang malakal maut, ganun din sumagot ang lupa. Ganyan pala tayo, bro. Sakim, ayaw mo ibigay. When you come to think about this, the nature ng tao, ayaw mamigay.
Tignan mo yun. Pero dito ang nangyari ang kaganapan. Noong kumukuha siya sa kalupaan, sinabi uli ng turab, "A'udhu billahi minka." Nagsusumamo ako at humihingi ng proteksyon sa Allah. Bakit ka kukuha sa akin? Sabi ng malakal maut, siya pala ang Aztec. Wa ana. Sinabi mo na a'udhu billahi minka, wa ana a'udhu billah an arja'a duna an anqudha amrallahi azza wa jal. Sinabi mo yan sa akin, o lupa, at ako rin ay nagsusumamo at humihiling sa Allah na babalik ako sa Kanya at hindi ko masundan ang anumang pinag-utos niya sa akin. Papayag ka sa hindi, kukuha ako kung ano ang gusto ng aking tagapaglikha. Kumuha ang anghel ng kamatayan at itinaas ang lupa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mga kapatid, authentic ito ng mga hadith at hindi kwentong barbero. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, limalakil maut, ya malakal maut, ama rahimtal ard hina tadarra'at ilayki, hina tadarra'at ilayk. O ikaw na anghel ng kamatayan, hindi ka ba nakaramdam? Hindi ka ba naawa? Noong kunin mo ang kalupaan na ito, na parang ayaw niya bumigay, o nagsusumamo siya sa Allah, sa akin, na parang ayaw niya. Sabi ng malakal maut, laqad ra'aytu an tanfadha amraka awjabu min qawlihi. Nakita ko at naramdaman ko, ya Allah, ngunit ang pag-uutos mo ay mas mangingibabaw at mas nakakalamang kaysa sa kahit anong sabihin niya. Kumbaga, Nochi Balachi, ikaw ang Diyos ko. Ano ang sabihin ng lupa? Wala akong pakialam. Mangingibabaw ang amrallah, ang iyong pag-uutos, ya Allah. Pagkaganon, sinabi ng Allah, qala Allahu lahu, anta tuslihu liqabdi arwahi bani Adam. Idan, sabi niya, o malakal maut, ikaw ang nababagay, ikaw ang dapat pinag-uutusan ko na dapat na ikaw ang kumuha ng mga kaluluha at mamatay ang sinong mamatay na gustuhin ko sa mga anak ni Adan. Walang awa ang anghel ng kamatayan para tanggalin ang buhay ng kahit sino mang sanggol, kahit sino mang tao o tatay na maiiwan ang mga ulilang anak. Walang awa ang anghel ng kamatayan na mamatay ang mga bata, babae, matatanda na namamatay sa isang araw ng libo o milyon na katulad ng nangyayari sa Palestine ngayon. Kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Dahil lahat ito ay nasa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan napakasakit, narurupok ang ating puso. Bakit namatay? Kawawa ang mga anak niya. Naiwan niya ang mga ganito, naiwan niya lahat. Tao ka lang, anong naiwan dyan? May Allah na lumikha sa mga yan at siya ang magpapatuloy na magbibigay ng biyaya sa kanila. Hindi ikaw. Kaya subhanallah, tignan nyo siya ang anghel na malakal maut, kung gaano siya katindi, na walang awa. Kaya ito mga kapatid, thumma hadhihi al-qabda min at-turab bil ma. Nung nakuha na ang lupa at nilagyan ito ng tubig ng Allah subhanahu wa ta'ala at nilikha niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Thumma ba'da dhalik wa kana Adam alayhi salatu wasalam fi hadhihi al-marahil jasadan. Naging tao ang isang lupa. Suratun wasawwarahu ja'alahu tamathilan kajasadi ala suwaril insan.
Sa katulad na kung ano ngayon ang katawan natin, kung paano ito nilikha ng Allah. Mga kapatid, wallahi, tignan ninyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang lahat ng mga bagay, nagsasabi kun fayakun, kun fayakun. Isipin mo kung paano tayo kamahal-mahal ng Allah, nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Pwede man sabihin niya katulad ng pagsabi niya sa mga iba. Pero bakit yun? Mahal tayo ng Allah. Bakit yun? Dahil wag natin sayangin ang buhay dito sa mundo. Pagpapahalaga. Sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na nilikahin ka niya na marupok ka, mahina. Pero mahal niya ang nanunumbalik sa kanya. Pagkatapos nito, watarakahu fil jannati muddatin minaz zaman la ya'lamuha illallah. Nung nalikha na si Adan, pinabayaan mo muna ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muddatin minaz zaman. Ang Allah ang tunay na nakaalam, ilang taon, ilang buwan. May mga nagsabi 40 years pa bago ito bigyan ng buhay, bago bigyan ng spirito. At sinabi ng Allah nung malikha niya, Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Dumating ba sa isang tao ang balita o panahon na nung siya ay wala? Ano siya? Anong silbi niya? Bro, nung hindi ka nalikha, wala ka pa dito sa mundo. Ano ka? Wala. Hindi ka nakikilala. Walang nakakaalam sa'yo. Wala kang silbi. Pero ngayon na nalikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ngayon ka nandito sa mundo? Lianna Allah khalaqaka takuna khalifatan fil ard. Nilikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroon kang kaganapan na tungkulin na dapat mong gawin dito sa mundong ibabaw na ito. Iblis yatufu hawla Adam. Si Iblis nandoon na siya kasama ang mga anghel. Kasi si Iblis, mga kapatid, kasama siya sa mga namuhay na mga jinn, na siya ang natira sa kanila. At nung siya ay natira, pinarusahan ang mga naging suwail at hindi sumunod sa Allah. Natira itong si Iblis, pinangaralan, ba tawag doon? Pinarangalan si Jibril, si Iblis na isang susi sa paraiso. Mahal siya noon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang natira sa mga suwail at napatira pati siya kasama doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakasama ang mga anghel. Pero anong naging dahilan? Tungayan ang naging dahilan. Nung nandoon na sila, nalikha na itong taong ito na si Adam, na hindi pa nabigyan ng kaluluwa, si Iblis ay tinitignan niya. Anong pagkaiba namin? Bakit ito nilikha ng Allah? Hinawakan daw ang kanyang tiyan, fi batni, lama sa batna, at tumunog. Sabi niya, may hangin. May pumapasok na pagkain, marupok, mahina. Ito lang pala ang lilikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ako ang pagbibigyan, kayang-kaya kong linlangin, maging suwail, makakalimot ang anumang nilikha ng Allah. Sa isang riwaya, pumasok siya sa katawan ni Adam at lumabas din. Allahu Akbar. At doon niya napagtanto sa sarili niya, mahina ito, kaya-kaya ko tong labanin. Pero nagkaroon na siya ng mga hinanakit, galit at selos at tapdi sa kanya dahil nilikha siya na mula sa lupa
At nilikha siya sa pamamagitan ng kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala siya ay nilikha mula sa apoy na nagliliyab, na mapaghimagsik, mataas. Sabi, wallahi, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung hawakan niya ito, mga kapatid, napagtanto niya na mahina ito. Kaya nagsabi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, ma min mauludin yuladu illa naqsahu syaitan fayusahhilu sarikhan min taksiyatin syaitan aw lamasahu illa ibni Maryam wa ummu. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang sanggol sa mga anak ni Adan na ipinanganak maliban sa ito ay nahablos ni Satanas sa kanyang kapapanganak pa lamang. Sabi ng mga pantas, ang bata na pag nahaplos ni Satanas, biglang sisigaw at iiyak ang sanggol. Allahu Akbar. Sabi ng Satanas, ikaw, ako, magkakaroon ng matinding labanan. Tignan natin sinong matibay, ikaw o ako. Hinamon niya ang tao. Umiyak ang sanggol, maliban na lamang kay Isa na si Jesucristo at si kanyang ina, na hindi nahaplos ni Satanas. Ngunit lahat ng mga angkan ni Adan, lahat ito. Kaya sabi, bal yudhillu fi harbihi as-safaratu li bani Adam hinal maut wa yawmal qiyamah wa yaktabu fi shahratihi finnar liyamla'a qulubal asa wal kafirin. Kaya si Iblis, la'natullah alayhi, kalaban ng bawat isa sa atin, mula sa kapapanganak natin, nahaplos ka na niya. Labanan mula sa iyong pagkapanganak hanggang sa iyong kamatayan, hanggang sa magunawang mundo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsabi ni Iblis, ni Satanas, sa araw ng paghukom, na magaganap na ang sinong makakapasok sa paraiso at imperno, at sa imperno makikita niya na kasama siya ang mga taong sumunod sa kanya, ang mga mapaghimagsik, nagtambal sa Allah, hindi naniwala sa Allah, sinunod ang sarili at sinunod ang yapak ni Iblis, ni Satanas. Sabi niya, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Allahu Akbar. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, inni kafartu bima asraktumuni min qabl, inna shaytana lahum azabun alim. Inna zalimina lahum azabun alim. Mga kapatid, sinabi ni Iblis, ni Satanas, sa araw ng paghukom, at sasabihin niya sa mga sumunod sa kanya na naging kasama niya sa imperno, sabi ni Satanas, nung naganap na at nangyari na ang pagpapahintulot ng Allah ng mga taong makakapasok sa imperno, at kasama na nangunguna si Shaitan na si Iblis, katotohanan, ang inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay siya sa inyo ng payo, o nagbigay siya sa inyo ng panata na katotohanan, na sumunod sa Kanya. Wa wa'adtukum, at ako rin ay nagbigay din sa inyo ng panata, o nag-anyaya ako sa inyo, pero kayo ay sumunod sa akin. Wala man akong kakayahan, wala akong sulta,
maliban na lamang na magpaanyaya sa inyo at kayo naman ay sumunod sa akin. Huwag niyo ako sundin, ngunit sinunod niyo ako. Huwag niyo akong sisihin. Sisihin niyo ang inyong sarili sa araw ng paghukom. Ma'ana bimusrikhikum, katotohanan, hinding-hindi ko kayo magiging katulong o ako ay makakatulong sa inyo dahil ako lamang ay isang instrumento sa inyo na linlangin kayo at kayo naman ay sumunod sa akin. Inni kafartum bima asyraktumuni, at ako ay tumalikod sa Allah na kayo rin ay sumunod sa akin. Min qabli, noon yan ay nangyari. Inna dhalimin, at sabi ng Allah, ang mga mapaghimagsik, ang mga sumunod sa Kanya, ang mga taong hindi sumunod sa Allah, namatay na hindi naniniwala sa kaisa ng Diyos, sinunod si Satanas, lahum adhabun alim. Sila ay matinding masidhing parusa sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqa Adam alayhi salatu wasalam fi yawmil jum'ah. Al-yawm yawmul jum'ah. Nilikha si Adam sa araw ng Jum'ah. Ngayon, sa yawmul jum'ah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya faqala, niyakap siya ni propeta at sinabi niya sa kanya, khalaqallahu at-turbata yawmus sabt, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan ng araw ng Sabado. Wa khalaqa fiha al-jabal wa yawmul ahad, at nilikha niya itong mga jabal sa araw ng linggo. Wa khalaqa ash-shajara yawmul ithnain, at ang mga puno sa araw ng Ithnain, day of Monday. Wa khalaqal makruha yawmut thulatha, at nilikha niya ang mga pagsubok at ang mga hindi nababagay sa araw ng Thulatha. Wa khalaqan nur yawmul arbi'a, nilikha niya ang liwanag sa araw ng Arbi'a. Wa batha fiha dawab yawmul khamis, at sa araw ng Khamis ay nilagyan niya ang liwanag at nilagyan itong liwanag, ito ay nilagyan niya ng mga palamuti, at ito yung mga kalangitan, ito yung mga bituin. Wa khalaqa Adam ba'dal asr min yawmil jum'ah, nilikha niya si Adan after ng asar sa yawmul jum'ah fi akhir al-khalq, na siya pinakauli na nilikha niya doon sa kaganapan niyan, fi akhir as-sa'a min sa'atil jum'ah, sa uling mga araw, oras ng Jum'ah, fima bainal asr ila al-layl, sa pagitan ito ng asr bago magtakip sila ng gabi. Hadith sahih rawahu Muslim. Volume 2789. Mga kapatid, reference lahat ito. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At ano ang nangyari sa sifat ni Adam alayhi salatu wasalam nung kanyang nalikha ang mga kaganapan? Nangyari na, mga kapatid, ang lupa pala na tayo ay nanggaling ay hindi lang sa isang kalupaan, ngunit sa karamihang mga kalupaan tayo ay nanggaling. Kaya dito, noong malikha na si Adan alayhi salatu wasalam at binigyan niya siya ng kaluluha, buhay at nabuhay, unang gumalaw, palagay nyo, anong unang gumalaw kay Adan nung nabigyan na, kasi ang tao bro, katulad ng namatay. Ang namatay, napakamahal mo yan, napakaganda, napakagwapo, napakasikat, napakayaman. Pag namatay, ano na siya? Wala nang silbi. Gusto nila ng lahat ng tao na ilibing. Gusto ng mga anak niya na mailibing agad, lalo na ang mga Muslim. Dahil karapatan niya yun. At ikaw rin na hindi rin nararapat, dapat ang isang taong patay na nananatili pa sa lupa, nananatili sa mundo. Dapat bumalik na siya kung saan siya nanggaling. Ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pagkalikha niya kay Adan alayhi salatu wasalam, tinanong ko kanina, anong palagay niyo ang unang gumalaw? Ha? Ha? Ilong? Bibig? Mga busawan man mo. Uy, kay kaon-kaon mo? Bibig? Bakit bibig? Ha?
Mga marites? Puso? Unang mga nagalaw niya, bro, ay ang kanyang paa. Noong nagalaw daw niya ang kanyang paa at pumunta na rito ang kanyang kaluluwa sa kanyang puso at nakagalaw na ang lahat, unang nangyari ay siya ang nagbahin. At sabi ng Allah sa kanya, Yarhamakallah. Sa isang riwaya, ang mga anghel na nagsabi, Yarhamakallah. Kahabagan ka ng Allah. Unang sinabi ng tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na unang bumityo sa kanyang bibig ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nung nagsabi siya, Yarhamukallah, nagsabi siya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Yarhamukallah. Mga kapatid ang Muslim, pag tayo'y nagbabahin, may ugnayan nito sa pagkalikha sa atin. Ayon sa mga pantas, ngayon sinasabi nila, pag nagbahin daw tayo, ang mga doktor, ang ating puso ay humihinto. Subhanallah. Kaya ka pala nagsasabi, kapatid na Amir, na Alhamdulillah, kasi pwede ka pang makapagluto sa amin. Kasi buhay ka pa. Mabubuhay pa tayo muli. Isipin mo kung tuminto na ang puso mo. Wala na, patay na ang tao. Alhamdulillah, ya Allah, patuloy pa ako na nabubuhay, patuloy pa ako na tinatamas ang hangin at mga lahat ng ipinagkaloob mo sa akin dito sa kalupaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nung nalikha na ito, mga kapatid, nandoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kinausap at sinabihan niya ang mga anghel, sinabihan niya nandoon si Satanas na si Iblis, na mayroon siyang mga paghihimagsik at selos at galit at hindi ko alam kung ano yung klaseng galit niya na hindi siya makontento at hindi siya nasisiyahan. Pag ikaw ay hindi ka nasisiyahan sa kapwa mo na nilikha ng Allah, na binigyan niya ng mga maraming biyaya, magiging katulad ka rin ni Iblis na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya nalilikha sa katulad ng paglikha kay Adan. Lianna sifatu Iblis al-hiqdu wal-hasad. Dahil ang katangian ni Iblis ay ang selos, galit, puot, bili makunteto. At ito ang unang kaganapan na kasalanan kung bakit dito sa lupa ipinatay ni Kabil si Habil dahil sa galit at selos at puot sa kanyang kapatid na pinatay niya. At doon, hindi lang naganap dito sa kalupaan, sa langit pa naganap na ito si Iblis. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Anong dahilan na ikaw ay hindi sumama sa mga pinag-utusan ko na magsujud, magpatira pa dito sa aking nilikha? Sabi niya ni Satanas, ako ay mas mainam kaysa sa kanya. You have created me from fire. I am better than him. While he was only created from dust, lupa, tinatapakan, maitim, iba't ibang kulay, marupok, at ako magsusujud dyan. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sakhirin. Kinamuhian doon mula noon ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinumpa niya si Iblis, lumabas ka sa aking puot at sa aking galit, na naging suwail ka at hindi ka sumunod, kasama ka sa mga tumalikod. Sabi niya, Qala fanzirni ila yawmi yub'athun. O aking Panginoon, panatilihin mo ako habang sa mahabang panahon, habang sa nandito pa ang mundo. Sabi ng Allah, innaka minal munzarin, mananatili ka hanggang nabubuhay pa itong mundo ito. Qala, sabi ni Iblis, Qala fabima aghwaytani, at dahil ako'y mananatili, wallahu a'lam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ang ginanap at mangyari, at pinangyari niya ito
Sabi ni Iblis, dahil ito ay naganap at mangyayari, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ako ay mananatili at pinatili mo. Sasabihin ko sa iyo, biizzatika, sa iyong kapangyarihan, sa iyong luwalhati, pagka Diyos, naniniwala si Iblis, si Satanas, na ang tagapaglikha, ang Diyos, ang Allah, ikaw na tao ngayon na nanonood, sinong Diyos na pinapaniwalaan mo na lumikha sa iyo? Sabi niya, nagpanata, katotohanan, ang lahat ng mga anak ni Adan, ilalayo ko sila sa iyo. Magiging walang utang na loob. Hindi sila magpapasalamat sa iyo. Ililigaw ko sila sa iyo, ya Allah. Sa Suratul Sad, sinabi ng Allah, qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. O Iblis, anong dahilan kung bakit ikaw ay kasama sa mga napaghimagsik na hindi sumunod sa aking pag-uutos, na ang lahat ng mga anghel, sila ay nagpatira pa? Sujud laysa sujudul ibada. Innama hadha sujud at-tahiyya wal-ihtiram wa amrun min Allah. Ang pagsujud o pagpapatirapan ng mga anghel sa pag-uutos ng Allah ay tahiyya, bilang pagbati, pagsunod at respeto sa nilikha ng Allah na napakamabuting nilalang na nilikha niya. Walakad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat. Ya Allah, katotohanan nilikha namin ang si Adan at ang kanyang mga angkan sa pinakamainam at pinakamabuti. Hindi ba mainam at pinakamabuti na nilikha niya tayo? Nilikha si Adam sa pamamagitan ng kanyang kamay, ang ating tagapaglikha. La ilaha illallah. Sabi niya kay Iblis, anong dahilan bakit hindi ka sumunod? Astakbarta, nagmaitaas ka, naghambog ka, nagkaroon ka ng pride, o nagkaroon ka ng pagmamalaki dahil ikaw ay nilikha ka na mula sa apoy. Wallahi mga kapatid, and this is a challenge to all of us. Huwag mong tignan ang kapwa mong tao na siya ay maliit sa iyo. Parehas tayo, na lahat tayo galing sa lupa. Naging maputi ka lang, naging maitim ako. Ano ngayon? Parehas pa rin ang pinanggalingan natin. Wala tayong pinagkaiba. Ang pinakamatakutin sa Allah, ang pinakamamahal ng Allah, kung sino ang pinakamatakutin sa Kanya. Arabo ka man, Amerikano ka man, ano man ang tribo mo, kung sino ang tunay na pinakamatakutin at masunurin sa Allah, ang siyang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya na naman, ako kasi, ya Allah, ana khairun minhu, pinakamabuti ako. Allahu Akbar. Mga kapatid, kung may mga tao na naririnig nyo, alam mo, mas mabuti ako sa iyo, bro. Alam mo ang pamilya namin, alam mo yung kulay namin, alam mo kung saan kami nanggaling, alam mo. Isyada, alam mo. Ang siya labot ko ni mo, asa kagikan. Parehas lang tayo. Huwag kang maging mapanliit sa iyong kapwa, bro. Huwag mo tignan ang sarili mo na mataas kaysa kahit sino. Baka maparisan mo si Iblis. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, itong ayan, binasa natin ito sa Quran, makikita natin sa suratu As-Sad, al-aya 77 to 78. Sa hadith na kung saan matatagpuan natin ay sa hadith na sahih, rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibni Adam sajada fasajadu i'tazala syaitan. Kaya pala minsan sa Quran, pag meron tayong nababasa na alamatus sujud, magruruku tayo. Bakit? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag tayo ay nakapagpapatira pa, nakasujud, i'tazala syaitan, nanghihinakit,
naghihimagsik, nagkakaroon ng poot at galit, nagsisisi. Sino? Si Shaitan. Wayabki, at siya ay umiiyak. Wayakul, at sinasabi niya, Ya wayla, ya waylata, kapighatian sa akin, kasuklam-suklam sa akin, huli na ang pagsisisi. Amara ibnu Adam bisujud, fasajada falahul jannah. Inutusan ng Allah si Adan na magpatira pa, at siya ay nagpatira pa, at ang gantimpala niya ay paraiso. Inutusan ako na magsujud, pero ako'y naging suwail. Ang aking paroroonan ay nagliliyab na apoy. La ilaha illallah. Kaya mga kapatid, si Iblis hindi yan titigil. Maghihimagsik na ikaw at ako, mula sanggol tayo habang may buhay, ililigaw niya tayo sa Allah. Ayaw niya na mapag-isa sa impyerno. Gusto niya na maging kasama kanya. Alamin mo kung sino ang kalaban mo. Alam mo kung ano ang mga katangian niya. Alam mo kung ano yung mga dapat na ikaw ay para ikaw ay maging mahina, na huwag manatili na mamatay sa oras na ikaw ay hindi naniniwala sa Allah at sumunod kay Iblis at kay Satanas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala fabima aghwaytani laaqudanna lahum siratakal mustaqim. Sa isang aya sinabi, laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim. Allahu Akbar mga kapatid. Itong aya na ito mga kapatid sa surah Al-A'raf. Basahin niyo to, suratul A'raf, verse 16 to 17. Ano? At dahil ang dahilan sa aking paghimagsik ay itong dahil sa nilikha mo na ito, lahat sila ay ilalayo ko sa iyo. Lalapit ako sa kanilang kanan, sa kanilang talikuran, sa kanilang kanan, kaliwa, harapan, para linlangin sila. Sabihin sa kanila, ang mga haram na ginagawa ninyo ay pinakamabuti, pinakamainam, sundan ninyo ako. Fabima aghwaytani laqudannahum ila siratakal mustaqim, at isilalayo ko sila sa iyo sa daan na patungo na landas patungo sa iyo ng makatotohanan. Sa isang hadith mga kapatid, sinabi ni Satanas, Inna shaytana qal, wa izzatika ya Rabb, la abraha aghwa ibadaka madamat arwaahum fi ajsadihim. فقال الله سبحانه وتعالى رب العزة وبعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما أستغفروني. Sabi ni Satanas, sa iyong kapangyarihan, aking Panginoon, luwalhati sa iyo, sa iyong pagka-Diyos, katotohanan, lahat sila ang iyong mga alipin ay aking ilalayo sa iyo at lilinlangin ko sila. Pagagawaan ko sila ng mga kasalanan. Yung kasalanan na simple, yung kasalanan na okay lang, hanggang ito ay, alam mo, dumadami na. Hanggat ang kanilang mga kaluluha ay nandyan pa sa kanilang mga katawan. Lilinlangin ko sila, tilalayo ko sila sa iyo. Qala Allah Azza wa Jal wa bi'izzati, wallah, sabi ng Allah sa pagkaluwalhati at sa aking pagka-Diyos, nananatili ako ay nagpapatawad sa aking mga alipin hanggat sila ay nanunumbalik at humihingi sa akin ng kapatawaran. Ya Allah, wallahi mga kapatid, pinakamamahal ng Allah ang taong nagkasala na nagbabalik loob sa Kanya. O ikaw na makasalanan at marupok at nalinlang mo ang sarili mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mahal ka ng Allah. Anumang kasalanan na naggawa mo, ang Allah, isa sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga katangian ay mahabagin at maunawain at mapagpatawad. Kung hindi ka magkasala, ano ang sense ng pagka-Diyos ng Allah kung hindi siya magpapatawad? Magbalik loob sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Mga kapatid,
bilang panguli, gusto ko basahin sa inyo ang isang aya sa Quran, sa Suratul Baqarah, na nangyari sa kaganapan sa pagkalikha kay Adan, alayhi salatu wasalam. Verse 30 hanggang 34. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم تعلم إني أعلم الغيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Si Iblis kasama sa nagtakwil at hindi sumunod sa Allah. Mga kapatid, tignan nyo banggitin sa kanila, O Muhammad, udhkur, sabihin sa kanila, O Muhammad, nung likahin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan, at sabihin niya sa kanyang mga anghel na ako ay maglilika ng khalifa. Ang khalifa dito sa mundo ay pinuno, mamumuno, mayroon siyang gagawin, mayroon siyang tungkulin, magiging leader. Ang ama leader sa kanyang pamilya, si mayor leader sa kanyang bayan, hindi siya kawatan, si mayor, si gobernador, si lahat yan ay gagawa ng mga kabutihan. Lahat tayo gagawa ng kabutihan. Dahil yan ang vicegerent on earth. Nagsabi ang mga anghel, Ya Allah, lilikha kayo dito sa mundong ito na siya ay magdadanak ng dugo, na siya ay magiging suwail at hindi magiging masunurin sa iyo, Ya Allah. Samantalang ito kami, araw at gabi, araw-araw at minuto, nilikha mo kami na para lang sambahin ka, purihin ka, luwalhatiin ka. Sabi ng Allah sa mga anghel, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wallahi, jami'ul mufassirin, karamihan sa mga mufassir, Inni a'lamu ma la ta'lamun, alam ko hindi nyo alam. Bakit? Dahil dito sa Adam na ito, nilika ko sa pamamagitan ng aking kamay, ay diyan magmumula ang mga propeta. Diyan magmumula ang mga taong gagawa ng kabutihan. Mga taong mamumuno dito sa kalupaan, na mag-uutos sa kaisa ng Diyos. Minhum salihun, wa minhum mukhlasin. May mga tunay na mga makatotohanan na mga tao na sinasabi nyo na lilikain ko rito. Inni a'lamu ma la ta'lamun. At ganun, sabi ng Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. At si Allah, inutusan niya si Adan, na Adan, tinuruan kita. Wa 'allama Adam, ang Allah ang nagbibigay ng kaalaman sa bawat nilalang, sa bawat kanyang nilikha, at walang kaalaman ang ibinigay sa mga anghel maliban sa sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Adan alayhi salatu wasalam, tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Adam, ang tawag dito ay tubig, ang tawag dito ay bundok, at ito ay lupa, at ito ay plastic, at ito ay ganyan, at ito ay ganyan. Wa 'allama kullaha. Lahat sinabi ng Allah kay Adan.
sinabi ng ibang mga pantas, nung ipinaalam ito kay Adan alayhi salatu wasalam, nalaman lahat. Fakala ambiuhum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum sadiqin, o mga anghel, sige nga, sabihin nyo itong mga bagay na ito. Kala subhanaka, la ilma lana illa ma'alamtana. Ya Allah, anong kaalaman namin? Anong kaalaman namin na katiting? Wala kaming alam maliban sa anong pinagkaloob mo na sinabi mo sa amin, luwalhati sa'yo. At sabi ng Allah, ambiuhum bi asma'ihim ya Adam. Adam, sabihin sa kanila, anong mga ito? At sinabi ni Adam, doon nagtaka ang mga anghel. La ilaha illallah. Nagtaka ang mga anghel na alam lahat ng mga ni Adan. Sa isang riwaya, ikhtalaf al-mufassirun. Mada allama Allahu Adan? Ano ba ang pinaalam ng Allah? Kasama yung mga nabanggit natin ng mga bagay-bagay na ito. Sinabi rin ng mga mufassirin, wa jamhurul ulama wa hada qawlu raji. Itong pinagkaisa na ito ay mas malapit. Qawlu thani ay pinaalam ng Allah at tinuruan niya si Adan ng lahat ng mga lingwahe, lahat ng mga uri ng salita dito sa mundo. Kaya si Adan alayhi salatu wasalam, siya lang ang tao na nilikha ng Allah na lahat ng salita ng tao ngayon sa mundo ay alam niya. Kung mapunta siya sa China, malalaman niya kung paano sila nagsasalita, kausap niya sila. Mapunta sa Amerika, mapunta sa Africa, mapunta kahit saan lugar, lahat alam niya. Wahada qawlu raji. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinaka mamangha at isa sa ibada na mabuti na pagsamba sa Allah ay mag-aral tayo ng ibang lingwahe. Ano pa kaya kung ang aalamin mo, kapatid, ay Arabic? Ang sahaba na si Ubay bin Ka'ab, nung dumating sila sa Madina, inutusan niya si Ubay bin Ka'ab na alamin ang mga lingwahe ng mga Hudyo na nasa Madina. Dahil kukunti ang mga kamusliman na alam nila ang mga lingwahe ng mga Hudyo. Si Ubay bin Ka'ab na pinagkaluban ng Allah ng kaalaman, inalam niya, subhanallah, sa loob ng 8 araw na marunong na siya magsalita at alam niya kung paano makipag-usap sa mga Hudyo. Isa sa mga pantas, sinabi nila ang pag-aalam ng kaalaman sa mga lingwahe ay matinding ito na may maraming biyaya at pagsamba sa Allah kaysa ikaw ay nandun sa isang gabi na ikaw ay nakasujud sa Allah na nagpapatera pa. And look at this, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah min al-mu'minil da'if. The strong believer is more beloved by Allah than the believer who is weak in all things. A believer who is strong is the one who is strong in his mind, in his heart, in his body, in his knowledge, in his everything. Nakakamangha ang isang Muslim na lahat ay kaalaman ay mayroon siya at alam niya. Nung napag-alaman na at sila ay nakasujud kay Adan alayhi salatu wasalam at naganap na itong pangyayari at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. At nung sinabi niya na Adan, magsujud kayo kay Adan, lahat sila nagsujud. Si Iblis napapalayo at nagtuon siya sa di kalayuan na nakatingin, na naghimagsik, puot at galit at hindi makontento dito kay Adan. At paghimagsik, nung nagsujud sila, nagpatera pa sila dahil sa pagkakasala, dahil sinabi ng Allah, la taqrabu hadhihi syajara. Ibinigay namin sa iyo, nandito ka na sa paraiso, huwag kang lumapit dito sa punong ito. At ang punong ito, mga kapatid, inshallah ang siyang susundan natin sa mga, kala ko matatapos natin ito, kapatid, na Sheikh Ali Janaba ng isang lecture ang kwento kay Adan, pero hindi pala ito mangyayari dahil siguro baka may part 2 pa inshallah sa susunod na linggo. Kahabagan kayo ng Allah, mga kapatid, at sa patuloy na panunood ng ating mga taga-subaybay, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you
forgive your sins and increase your sins. And may Allah subhanahu wa ta'ala belong us among those who are the righteous and those who are God-fearing. Allahumma amin. Allahumma zidna ilma, fahman nabiyyin, wa hifdal mursalin, wal malaikatil muqarrabin, ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, pagkalooban kami ng tunay na kaalaman at pagkatakot sa iyo, at marami pa tayong matutunghayan tungkol sa mga kaganapan na nangyari. Bakit nga ba si Adan ay susundan natin yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.